He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, sing to you, all my fears and failures. Feel my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Isa pong mapagpalang araw po ng linggo sa ating pong lahat. Happy, amazing Sunday, amazing people of God, and I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, ano man po ang inyong mga matitinding pinagdadaanan, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na dumaan po talaga sa matinding bagyo nitong linggo lamang po, no? Gusto ko po sabihin sa inyo na anuman ang ating po mga pinagdadaanan, gaano man po ito katindi, gaano man po ito kabigat, gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. And right now, we are on the third installment of our November series entitled Countdown. Everybody type that in the chat, Countdown. Come on, kung ikaw ay nakikinig ngayon and you are so excited, lalong-lalo na nakikita po natin that we are na broadcasting dito po sa ating pong bago pong venue, sa ating pong church location, sa ating pong new home. Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kapatid po natin na patuloy pong sumusuporta dito po sa gawain ng Panginoon under sa Amazing Opus Over Campus. At napakaganda po ng ating pong pag-uusapan. So much for that. Mamaya meron pa akong i-share sa inyo patungkol dito po sa ating pong new home. But before that, ito pong mga panahong ito, hindi nyo ba napapansin, di ba pinag-usapan natin, we've opened our series na kung saan diniscuss ko, napakabilis po ng oras, napakabilis po ng panahon. As you can observe, if you can observe, few months ago, we're just greeting one another with Happy New Year. At bibilang ka na lamang po ng ilang mga araw, ilang mga linggo, magigreet na naman tayo ng Merry Christmas at Happy New Year. Napakabilis po ng takbo ng panahon sa panahon po natin ngayon. Para po siyang hangin, diniscuss ko po yan sa first installment natin, na hindi mo mahawakan pero nararamdaman mo siya na tila baga dumadaan at lumilipas. Kaya isipin mo ito kung ikaw ay batang 90s, di ba? Parang kahapon lang, estudyante ka, kahapon lang, alam mo yun, naglalaro ka lang ngayon. Naglalaro ka pa rin naman, pero nagtatrabaho ka na. Yung iba po sa atin, kahapon lang, ang lakas-lakas mo, nakakaakyat ka pa ng mga medyo matatarik na mga hagdan. Pero ngayon parang mabilis ka na mapagod, nanghihina ka na. Kahapon, ito sad part, this November, di ba, pinagdaanan natin yan, yung araw po ng mga paggunita sa mga kapatid, kamag-anak po natin, kaibigan na namayapa, Yung kasama mo lang siya nung mga nakaraang taon, pero wala na po siya ngayon. Kaya po, napakagandang pag-usapan po natin ngayong pong November, yung life is too short to be wasted. Hindi po dapat nasasayang ang ating buhay kasi may purpose po ang ating buhay. Now, let me open itong message natin dito po sa katanungang ito. Lahat po ba tayo, nasubukan nyo na ba o naranasan o nasambit nyo na po yung mga katagang, Hi, buhay! Sige nga po, i-type nyo sa comment section, Hi, buhay! Ito pong hi, buhay na ito, yung Monday morning, fresh na fresh ka, and all of a sudden, inabutan ka ng traffic. Hi, buhay! Traffic na naman. Yung iba sa atin, kakabayad mo lang ng kuryente. Hi, bayarin na naman. Yung iba naman sa atin, hi, kakasweldo lang. Hi, buhay! Nawala na yung sweldo na parang bula. Yung iba naman sa atin, umibig, tapos iniwan. Hi, buhay! Nagmahal ng totoo, nagmahal ng tapat, tapos iniwan. Yung iba naman, nagpaplano, hi buhay, may plinano ko, tapos hindi naman nangyari. Now, ito pong hi buhay na ito, ginagamit po natin kapag tayo po ay napapailing sa mga nangyayari po sa ating buhay. Kapag meron po tayong plano na hindi natutuloy, kapag merong mga shifting sa career, kapag may mga shifting sa mga schedules, biglang nagkakaroon ng changes, at yung mga pagsubok po na pinagdadaanan natin, minsan hindi natin ini-expect, ang tindi pala nito. Ganyan po ang buhay. Hi, buhay! Pero po sa pag-uusapan po natin sa gabi, tanghali, umaga, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online streaming. Dito po sa platform na ito, tutunghayan po natin ng isang passage sa Bible na kung saan titignan natin yung sulat na James, sa Book of James, chapter 4, verses 13 through 15. Kung titignan po natin yung sulat po ni James o ni Santiago, parang sasabihin niya dito sa ating mga pinag-uusapan, wait lang, pag-usapan natin yung hay buhay na yan.
Ano nga ba ang buhay, no? Napakaganda nitong pag-uusapan natin. Ano nga ba yung plain truths about life? Now, tignan po natin ito sa James chapter 4, verses 13 hanggang 15. Basahin ko na sa Tagalog para mas masaya at mas maintindihan po natin. And then later on, I'll explain the context. What is really happening sa passage na ito? Sabi po ng verse 13, makinig kayo sa akin, kay Santiago. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng 1 taon, magninegosyo at kikita ng malaki. So verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Sabi po ng 15, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, let me just share with you at least a brief background pagdating po sa Book of James. Ang Book of James po sa Tagalog, kung hahanapin nyo sa Bible nyo, hindi ko makita, Santiago po. No? Ito pong si James, siya po ay half-brother ni Jesus Christ at siya po ay isang leader ng unang iglesia po sa Jerusalem. Sinulat niya po ang aklat na ito para paalalahanan ang mga sinaunang mga mananampalataya na magpatuloy po sila sa pananampalataya kung totoo yung kanilang faith kay Jesus Christ. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. So ito pong Book of James, if we're going to study further, ito po yung sinasabi ng mga Bible scholars na Book of Proverbs ng New Testament. Yung Book of Proverbs po, nandun po yan sa Old Testament. At yung Book of Proverbs, punong-puno po yan ng mga practical principles na kapag ka-in-apply po natin, malaki po ang tsansa na maging maayos po ang ating pong mga buhay. Now, ganun din po pagdating sa Book of James. Ito po yung parang practical side ng ating faith. Kung titignan nga natin ito, more on faith without work is dead. So parang ang sinasabi ng writer, kung totoong nananampalataya ka, kung totoong may faith ka kay Christ, dapat nakikita sa action mo at nakikita sa iyong pagsunod. Now, context, particularly dito sa chapter 4 verses 13 to 15, yung sa part ng sulat pong ito ni James, pinapagalitan niya, o pwede rin natin sabihin, pinagsasabihan ni James, yung mga taong sobra ang kanilang kumpiyansa sa sarili nilang plano. May mga negosyante, kaya pansinin nyo kanina, dun sa bungat pa lang ng verse, may mga negosyante, o yung mga tao, perhaps nung unang panahon, na nagsasabing ngayon o bukas, pupunta kami sa lugar na ito, magninegosyo kami, kikita kami ng malaki. Now, don't get me wrong, and don't get Brother James wrong, no? Hindi niya sinabing wag magplano. Hindi niya sinabing wag magnegosyo. Hindi niya sinabing wag mag-schedule. Wala pong masamang magplano at wala pong, alam mo yun, problema na magnegosyo. Pero ang problema dito, kapag ka nagpaplano po natin lahat na parang hawak na natin ang ating future at hindi natin sinasama sa mga plano natin ang Panginoon Diyos. Ang ugat po ng problem, isa sa mga problem, particularly sa mga first century Christians, ay nagkakaroon po sila ng arrogance, nagkakaproblema sila, nagkakaroon po sila ng self-sufficiency. Yung attitude na kaya ko to, ako na bahala, sa future ko, imbis na yung kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Mapapahay buhay ka talaga. I don't know about you, pero para sa akin, isa po ito sa mga magagandang pag-usapan natin bago matapos ang buwan po ng November. So, today po, saan man po kayo nanonood ngayon, join me in our topic entitled, Hay Buhay. Ang $1,000,000 question na sasagutin po natin is, what are the 3 simple truths about life? Sa Book of James po, particularly sa chapter 4, verses 13 hanggang 15, tinuruan po tayo ni James, na half-brother ni Jesus Christ, patungkol sa 3 simple truths about life. Ano yung mga simpleng katotohanan na matututunan natin sa writing na to patungkol po sa buhay? Ito pang pag-uusapan natin, pwede po itong reminder, pwedeng correction, pwedeng rebuke, or perhaps pwede rin po itong paalala sa atin na pag-isipan po nating mabuti kung saan na po ba tayo papunta ngayon at ano ang mga ginagawa natin sa buhay. Verse 13. Come on, type nyo muna sa comment section, I am ready. If you are ready right now, i-type nyo, I am ready. Verse 13. Ngayon, pakinggan ninyo. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa lungsod na ito, o iyon. 1 taong kaming mananatili roon,
mangangalakal at kikita. Now, point number 1, what are the three simple truths about life? Number 1, life is so busy. Pwede bang i-type natin sa comment section, so busy. Now, dito po sa passage na ito, pinapakita po ni James yung larawan po ng isang tao na punong-puno po ng plano sa buhay. Larawan ng isang tao na punong-puno po ng business. Punong-puno po ng schedules. Lahat naka-schedule. Lahat nakaset. Pero kung titignan po natin, wala po si Lord sa picture. Kagaya po ng sabi ko kanina, mga kapatid, don't get me wrong, hindi po masamang magplano, hindi po masamang magsumikap, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang kumita ng pera, hindi masamang magtagumpay. Pero nagiging problema lang po ito, nagiging masama po ito kapag ang plano natin ay puro na lang ako, at wala nang siya. Puro na lang tayo at wala nang, hindi na nakikita kung naaasikaso pa ba natin ang ating Panginoon Diyos o nabibigyan pa natin ng time yung ating relationship at yung ating calling sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, kapag sobrang busy na po tayo sa pag-abot ng mga goals, baka makalimutan na po natin yung ating life giver, yung goal giver po natin. Kaya napaka-importante na nakadikit pa rin tayo, nakakonect pa rin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi ko po alam kung gaano kakabisi ngayon, lalong-lalo na sa buwan ng November, papunta, maniwala ka, pagdating ng December, lalong lalala ang business ng tao. Why? Kasi nandiyan na yung 13-month pay, andyan na yung Christmas bonus. The problem is, masyado tayong connected sa mga ginagawa sa mundong ito, masyado tayong connected sa mga group projects, sa mga dates natin, sa mga schedules natin, kaya lang nakakalimutan natin kumonect sa source ng ating lakas, sa source ng ating income, sa source ng ating, alam mo yung pananampalataya. Parang cellphone po yan. Kapag ka ikaw ay hindi kumonect sa ating Panginoon, para kang cellphone, yung napakaganda ng specs, alam mo yun, napakalinaw ng camera, napaka 1 terabyte, ang lawak ng memory, malalim yung alam mo yun, yung sobrang dami mong pwedeng malagay na application. Kaya lang kung hindi po ito nakakabit sa charger, at hindi mo siya i-charge, mauubos din po ito. Same as with our spiritual life, kapag ka-disconnected po tayo sa source of power, which is ang Diyos, mapapagod ka, kapatid. Mauubos ka. Hindi ko sinabing hindi ka mauubos. Hindi ko sinabing hindi ka mapapagod pag nagsiserve ka kay Lord. Pero iba yung pagod kapag ka wala kang connection sa ating Panginoon. At kung minsan, itong mga cellphones na to, kapag ka hindi na na-update, hindi na connected, hindi mo mabuksan, nagkakaroon ng mga system error. Ganon din sa buhay natin. Sometimes nagkakaroon tayo ng system error because we are not truly connected with our source. Tandaan po natin that we are created by God, not just as physical being, emotional being din po tayo. Meron po tayong spirit. That's why we need to learn how to rest in God's timing, not in our business. Marami pong mga Christian ngayon, marami pong tao ngayon na akala natin ang productivity ay equals to success. Akala nila kapag sobrang busy na sila, success na yon. Pero minsan, business, catch this, listen to this very carefully, business can be blindness. I-type nyo nga po sa comment section, blindness. Sa mundo po nating ito, madalas ang sukatan ng success kung gaano karami yung nagagawa mo sa buong araw. Kapag ka po na yung schedule mo, success. Kapag ka hindi ka na nakakatulog dahil sa mga meetings, sa mga group projects, sa mga ginagawa mo pa sa buhay, kapag ka lagi tayong on the go, kapag ka hindi ka nalalagi sa bahay, success na yon. Yung pakiramdam mo productive ka, therefore, successful ako kasi productive ako. Pero ang tanong, as a Christian, productive ka ba talaga? O busy lang? Ulitin ko po, productive ka ba talaga o busy lang? Why? Kasi gusto ko pong sabihin sa inyo na minsan sa sobrang busy po natin, hindi na natin naririnig si Lord. Ulitin ko, sa sobrang dami ng ginagawa sa school, sa church, mismo nga sa church eh. Just because you are in the ministry doesn't mean you have intimacy with God. Sa sobrang busy po natin, nakakalimutan, that's life. Magdedemand ang mundong ito, magdedemand ang school mo, magdedemand ang company mo, magdedemand ang mga tao sa paligid mo ng time. But the question is, naririnig mo pa ba si Lord? Sa panahon po natin na kung saan
we are really on the fast-paced, alam mo yun, era, na lahat instant, fast-moving, pero hindi natin alam kung saan tayo papunta. We are accomplishing task, pero hindi natin alam kung ito pa ba yung pinapagawa ni Lord sa atin. That is why, ito po yung nasabi ko, busyness can become blindness. Kapag ka puro ka nagawain sa labas, puro ka nagawain sa trabaho, sa business, sa school, minsan nagiging bulag na po tayo sa ating mission, vision, and purpose. As a church, alam niyo po yan. Ang ating pong mission is to go and make disciples. And we are right now on our 30 days challenge of Holy Wind. Nagpipray po tayo ng mga tao, nagsishare po tayo ng gospel. And sometimes, because of our busy schedules, let me tell you this, nakakalimutan at nabubulag na po tayo. Hindi na natin nakikita yung ating mission, vision, and yung passion po natin. At minsan nagiging purposeless. Wala na pong purpose ang ating mga buhay. Listen to this very carefully. You can be full of activity, yet empty of direction. Pwedeng punong-puno ka ng activity ngayon, pero wala ng direction ng buhay mo. Wala ng direction ng spiritual life mo. You can be successful in the eyes of the world, yet failing in the eyes of God. Parang mabilis na driver, nakakita ka na, bilis magmaneho, pero hindi siya marunong magbasa ng direction, hindi rin siya nagbabasa ng map. Ang bilis, ang dami niyang dinaanan. Pero ang ending, ang layo ng narating, pero wala pala siya sa tamang direksyon. Sometimes, ganun po tayong mga Christian, ganun po tayong mga tao. Sobrang busy po natin sa trabaho, sa goal, sobrang busy natin sa ministry, pero hindi na pala natin kasama si Lord sa ating journey. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Baka ang dami na po natin ginagawa, pero ito bang ginagawa ko, ito pa ba yung pinapagawa ng ating Panginoon? Now, Pastor, sa point number 1 pa lang, how can I learn? What can we learn from this? From this word, life is too busy. Unang-una, yes, magkakaroon tayo ng mga pagkakaabalahan. Depende na lang kung ano season ng buhay mo. So, kung estudyante ka, mag-aaral ka. Magiging abala ka sa mga group projects. Kung ikaw ay nagtatrabaho, magiging abala ka sa pagtatrabaho. Kung ikaw ay nanay, magiging abala ka sa pagtatrabaho at pagiging nanay at the same time. Ganon din sa pagiging tatay. Pero check your motives. Type nyo nga sa comment section, check your motives. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako ganito ka-busy? I am too busy not to pray. I am too busy not to attend my life group. I am too busy not to attend church. I am too busy not to devote my time every single morning. I'm too busy not, alam mo yun, para umattend ng mga trainings and conferences. Tanungin kita, bakit ka ganyan ka-busy? Is it to please people? To please my boss? To please my girlfriend, boyfriend, my parents? Is it to please my crush? Or is it to prove yourself na magaling ako, masipag ako, marami ako nagagawa? Or is it to honor God? Pili ka sa tatlo. Is it to please God, to prove yourself, or to honor God? Mga kapatid, don't get me wrong. Productivity is good. Pero dapat purpose-driven, not pride-driven. Baka pang makasarili na lang yung ginagawa po natin. Kaya importante po to prioritize time with God before doing anything, especially in the morning. You need to make sure that your heart is aligned towards God's Word. A few minutes of prayer can save you from hours of doing wrong thing. Remember, pakinggan niyo po itong maigi. Slowing down is not failure. Let me just repeat it. Catch this. Slowing down is not failure. Sometimes, because sometimes, the most spiritual thing you can do is to stop, rest, and listen to God. Kasi baka gusto ni Lord magsalita, pero sa sobrang busy ng schedule mo, hindi ka na nabibless kasi sobra mo ng busy. Tandaan mo, hindi lahat ng busy ay bless. At hindi lahat ng nananahimik, tahimik muna ako, tamad. Feeling ko kasi kapag katahimik ako, pagka 10 minutes, 1 hour na ako nasa presensya ni Lord, tamad na ako sa trabaho. Hindi ganun yun. Spend time with God. Why? Kasi minsan ang marunong huminto at makinig sa Diyos, sila yung tunay na nagtatagumpay sa mata ng Diyos at hindi sa mata ng mundo. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God! Life is so busy. Pangalawa po, sabi po ng verse 14, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari bukas. Unang katotohanan patungkol sa buhay, napaka-busy po ng buhay. Pangalawa, life is so uncertain. Pagka sinabi pong
hindi nyo alam, ibig sabihin yan, uncertain yan. Ang phrase po na hindi nyo alam ay isang pagpapaalala sa iyo, sa akin, at sa katabi mo, kung meron ka mang katabi manood ngayon o makinig sa ating online service, pagpapakita lang ng uncertainties of life, meaning limitation po natin bilang tao. Why? Kasi there is this pride inside of us na kung minsan, dahil malakas ako, I am on my prime, hawak natin ang lahat, schedule, career path, pati mga future plans, pero ang totoo, hindi po natin kontrolado ang bukas. Ulitin ko, we do not control tomorrow. Only God knows what tomorrow holds because He alone holds tomorrow. Ang ibig sabihin po nito, kahit gaano po tayo katalino, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakalakas ngayon, kahit gaano kaka-prepared sa interview, sa school, sa life, hindi mo pa rin kung ano po hindi mo pa rin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na oras, araw at mga taon. Kaya ang tamang posture po every time na tayo po ay ina-acknowledge po natin ang buhay na ito o hinaharap po natin ang buhay na ito, ang tamang pong posture ay hindi po yung posture of pagiging prideful, kundi posture of pagiging humble. Humility, come on, type that in the chat, humility. Yung i-recognize mo that I am a limited person and my God is unlimited. Limitado ako, pero ang Diyos ko po hindi. Kaya yung iba sa atin, naalala nyo pa ba? O sige, balikan natin. Rewind. 5 years ago, sino dito mag-aakala na noong 2020 ay biglang puputok po ang pandemya? Bigla pong pumutok yung tinatawag po nating COVID-19. Lahat po tayo, by that time, perhaps, I remember last 2019, we were just pioneering, Pastor AJ and I were just pioneering this young church, full of young people. Lahat kami may kanya-kanyang plano at hindi lang yun, yung iba nagtatrabaho siguro ng 2019-2020, yung iba may schedule ng kasal, yung iba may schedule ng graduation, yung iba nakapag-book nga ng travel goals nila, may business launch, may job interview, pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Why? Pinapakita lang po ng COVID-19 pandemic na walang nakapaghanda at lahat po ay nabigla. What can we learn from this? Ganyan po ang buhay. Life is really unpredictable. Pwede nga i-type nyo, medyo challenging na word na yan, unpredictable. Life is unpredictable, but as Christians, ang maganda po, nasa ilalim pa rin po ng kontrol ng Diyos ang mga pangyayari dito sa mundo. So kung nasa kontrol ang ating Panginoon, yung sinasamba mo, yung dinadasalan mo, yung sinasampalatayanan mo, yung kinakausap mo kapag may problema ka, hindi ba dapat namumuhay tayo na may dependency sa ating Panginoon? So what can we learn from this? I want you to take this down. Shut this down. Sabi niya, live dependently on God. Yan. Sabi ko pala yan. Yan yung note ko. Live dependently on God. Huwag mong alisin si Lord sa plano mo, regardless ano man season ng life mo ngayon. Nagtatrabaho, nag-aaral, nanliligaw, single, may girlfriend, boyfriend, magpapakasal. Live dependently on God. Bago ka magdesisyon, bago ka may gawin, bago ka may puntahan, bago ka merong, alam mo yun, job opportunities. Lord, ang tanong mo, Lord, ito bang gusto mong gawin ko? Ito ba yung gusto mong gawin ko, Panginoon Diyos? Learn to say, Lord, kung kalooban ng Diyos, gagawin ko yan. Listen to this very carefully. Dependence on God turns uncertainty into peace. Kaya if you want to experience peace in your life, depend on God. Itype nyo nga po sa comment section, depend on God. Dumipende ka sa Panginoon. Di ba? Sabi nga po sa Proverbs chapter 3, kung di ako nagkakamali, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Many Christians right now want our paths to, to be straight, yung maayos. In the Bible, pag sinabing matuwid na daan, it speaks of righteousness. It speaks of right direction. It speaks of God's will. Marami sa atin gusto ng tamang landas. Gusto natin ng kalooban ng Diyos. Gusto natin ng kaayusan. Pero sabi ng Bible, then He will make your path straight. The question is,
Are you willing to acknowledge God in all of your ways? Gusto agad natin yung pangako, and He will make your path straight. Kaya lang kinakalimutan natin yung process. Come on, type that in the chat, process. And behind every promises is a process. So kung gusto mong tumuwid ang yung daan, i-acknowledge mo si Lord sa lahat ng gagawin mo. Ano pa? Value every day as a gift. Depend on God and value every day as a gift. Kung ikaw ngayon meron ka pang nanay at tatay, spend your time with your family. Why? Hindi habang panahon kasama mo nanay at tatay mo. Gaano karaming mga anak ngayon na nagpipray sila, sana kasama ko pa nanay ko, pero ikaw, kasama mo nanay mo, tatay mo. Yakapin mo sila. Forgive someone today. Perhaps meron kang, alam mo yun, nakasamaan ng loob na kailangan mong humingi ng tawad or humihingi sa'yo ng tawad na kinakailangan mo ng patawarin. Forgive someone today. Serve God while you can. Ito yung sabi ko last week. Habang may lakas ka pa, habang kaya mo pa, huwag yung uugod-ugod ka na. Pastor, masama bang pag-uugod-ugod na mag-serve? There's nothing wrong with serving God while in the age of uugod-ugod. That's not bad. My point is this, habang malakas ka pa, habang kaya mo pa mag-serve, serve God while you can. Huwag mong sayangin ang araw mo sa mga worries, sa pride. Huwag mong sayangin ang araw mo sa kasalanan. Make every day count for eternity. Kaya importante po na nagpaplano po tayo wisely. Yes, plan wisely, but hold your plans loosely. Ano ibig sabihin nun? Pastor, paulit-ulit ko pong sinasabi kanina na wala pong masama magplano. In fact, wise people plan ahead. Pero dapat handa rin po tayong magbago o isuko po yung ating mga plano kapag iba ang gusto ni Lord. Diba sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 9, we make plans, but God determines our steps. Yes, magplano ka. There's nothing wrong with planning. Pero minsan may mga plano ka na ikalalayo mo sa Lord, may mga plano ka na ikaka-backslide mo, may mga plano ka na ikakasira ng relationship mo sa Lord at willing si Lord na sirain ang plano mo kapag yung plano mo makakasira sa relationship mo sa Kanya. Kaya kapag nagpaplano ka, yes, magplano ka, pero willing ka dapat, Lord, tanggalin mo itong planong ito kapag yung plano ko ang magpapalayo sa akin sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, napakaganda po ng pinag-uusapan natin. Last verse. Sabi po ng verse 14b, ang buhay ninyo ay parang usok na lumilitaw, sandali at agad nawawala. Ano po ang pwede nating matutunan dito? First, life is too busy. Pangalawa, life is so busy. Pangalawa, life is so uncertain. Pangatlo, life is so short. Come on, type that in the chat, short. Yung writing po, sa Tagalog ko po kasi binasa, pero if you're going to read it sa mga English translation, kagaya ng NLT, NIV, ESV, ginamit po ni James ang salitang vapor o sa Tagalog, hamog. Nakakita na kayo tuwing umaga, di ba? Every 5:30 to 6. Sa mga kotse, di ba? Sumusulat mga tayo ng Paul Hart AJ. Di ba? Yung mga ganyan, yung God loves you. Sumusulat pa tayo. Nagbabandalism pa tayo sa mga kotse. Di ba? Pag umaga, hindi yung tanghali, yung alikabuka, yung hamog. Yan. Sinasabi lang po ni James, yung salita pong ginamit ni James, yung salitang vapor or hamog, para ipakita po ang isang bagay na pansamantala. Catch this. Madaling maglaho at walang kontrol. Wala po itong kontrol kung saan po ito dadali ng hangin. Ganyan po ang ating buhay. Ang ating pong buhay, very fragile, fleeting, and temporary. Maikli lang po ang oras natin sa mundo at wala ka pong kasiguraduhan kung kailan ito matatapos. Makikita mo, 50 years old, 40 years old, pabata ng pabata ang mga namamatay. Minsan nakala natin, okay pa ako, pero maba pa ang panahon ko, pero hindi na pala tatagal ang kanyang buhay. Kaya wag po natin tatratuhin ang ating buhay na parang walang hanggan. May eternal life po na nag-aantay sa atin in the future, but not now. Yes, you can experience yung heaven in your life the moment you surrender your life to Christ, the moment you put your faith and believe in Christ. Pero yung eternity po, hamak na sobrang tagal.
Bawat segundo po ng buhay natin ay regalo sa Panginoon. At kung ano yung ginagawa natin sa ating mga buhay na nakakalugod kay Lord, yun yung regalo natin sa ating Panginoon. Every single moment of our lives is a gift from God. Now, what you do with your gift that glorifies God is your gift to Him. Subukan mong huminga, di ba, sa mga salamin. Mainit yan eh. Tapos medyo malamig, nasa aircon, nasa salamin. Yan. Lalabas yung hamog, yung parang fog. Tapos mamaya mawawala. Ganun po ang ating buhay. Sa isang iglap, nandito tayo, susunod, wala na. So what can we learn? How can we apply this verse, this practical principle in our lives? Una, gamitin mo ang oras mo sa mga bagay na may eternal value. Come on, type that in the chat, eternal value. Ulitin ko po gamitin mo kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, depende anong season ka ngayon. Gamitin mo ang oras mo sa mga bagay na meron pong eternal value. Huwag mong ubusin yung oras mo sa mga bagay na wala namang saysay. Mga bagay na pansamantala lang. Yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa Diyos, walang kwenta yun eh. Yung mga bagay na sumisira sa spiritual life mo, walang kwenta yun. Ang isipin mo yung mga bagay na nagtumutulong sa'yo para lalo pang lumakas ang iyong pananampalataya. At paano mo pa makikilala ang ating Panginoon Diyos? Spend time in prayer, in God's Word, in serving other people, and ask yourself right now, with what I am doing right now, ito bang ginagawa ko ngayon sa buhay ko, will this matter in eternity? Kung hindi, maybe it's not worth my time. Ano pa? Ayusin po natin yung ating mga relationship habang may pagkakataon pa. Kung may galit ka, magpatawad ka na. May mga taong kinakailangan mong patawarin o hinga ng kapatawaran. Huwag mo nang antayin yung one day, next time. Kasi baka wala nang next time. Gawin mo na ngayon. Life is too short para sayangin sa pride, sa tampo-tampo. Magkapatawaran na tayo, magpakumbaba na tayo sa sama ng loob. Kapatid, maglingkod ka sa Diyos habang meron pang panahon. Maglingkod ka sa Diyos na merong katapatan, kasipagan, KKK ito, tandaan nyo, ilagay nyo sa comment section. Katapatan, kasipagan, at kagalakan. Kapag ka merong kang KKK, may katapatan ka kay Lord, may kasipagan at may kagalakan, nako, hindi ka nagsasayang ng iyong oras. Huwag mong ipaglaban o huwag mong ipagpaliban ng paglilingkod sa Diyos. Sumunod ka na sa Kanya ngayon. Kung may pinagagawa sa iyo si Lord, lalong-lalo na ngayong Holy Week natin, gawin mo na ngayon. Live wisely. Love deeply. And serve faithfully. Now, bago ako mag-end, gusto ko po kayong i-challenge. But before I pray, gusto ko po kayong i-challenge sa ating pong giving. At ito pong giving na ito, makikita niyo po sa screen yung ating pong paraan para po tayo makapagbigay sa ating pong local church na ito. At nakikita niyo naman po sa ating screen ngayon kung paano po tayo hinubog ng Panginoon sa mga taon na kung saan nag-umpisa po ang ating gawain sa isang simpleng gathering lang, napunta tayo sa garahe, napunta tayo sa salas, napunta tayo sa venue na nakamakailan lang, and right now makikita niyo po ang ating venue na nag-i-improve po tayo, even our cameras, even yung ating pong mga ginagamit po to, alam mo yon, para mas maging effective tayo sa social media. Kung ikaw ay part ng simbahang ito, I am not just challenging you, but I am encouraging you to give faithfully to the Lord. Nakikita niyo po, nagfa-flash po sa comment section at sa ating screen yung ways po kung paano tayo makapagbigay. Maging tapat po tayo sa ating pong tithing principle. Yung pagbibigay po ng ating ikapo, yung pagbabalik natin ng ikapo ni Lord. Kung ikaw ay estudyante, nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, give faithfully to the Lord. Kasi nakita niyo po yung improvement ng ating pong simbahan. Dito po napupunta ang inyo pong mga ibinibigay. Nai-improve po natin yung ating facilities, nakakatulong po tayo sa mga kapatid po natin, na kahit pa paano natutulungan natin sila pa konti-konti, nakakapagbayad po tayo ng ating monthly, alam mo yun, ng mga monthly expenses sa renting ng locations natin, ng ating pong kuryente, ng ating tubig. Bakit ko po sinasabi ito? Bilang senior pastor ng local church na ito, obligasyon ko po na sabihin na to, at responsibilidad itong sabihin ko, kasi gusto ko po na yung mga members po ng online people natin ay nakakapagbigay din po. You participate.
kung kinukonsider mo yung mga napapakinggan mo dito ay pagpapala, pagpalain mo rin yung simbahan na ito. Pagpalain mo yung online church na ito. Ulitin ko po, wala pong bayad ang salita ng Diyos. Pero yung mga pinagkakagastusan po natin, yan po ang may bayad. Kaya po, I highly encourage you to be part of this growing community, to be part of this growing church. And if you're part of this, you give the right amount to the Lord. Because it's not just about the amount, it's not about the amount, it's about the condition of your heart. As I end, let me share with you Psalm 90 verse 2. Sabi po sa Tagalog, turuan mo kaming bilangin ang aming araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ulitin ko po, sabi po ng psalmista, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Teach us to number our days upang magkaroon po kami ng karunungan. Yung puso na may karunungan. Kasi marami pong tao ngayon, they just want to live their lives. My life, my rules. Ano gusto kong gawin sa buhay ko? That's wrong. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo that life is so short. Make it count for eternity. Live each day as if it is your last. Not with fear, not with pride, but with purpose. Because every day, every breath you take is another chance to honor God with your life. Then, let me end with verse 15. Sabi po ng verse 15, sa halip, dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Panginoon, tayo ay mabubuhay at gagawa ng ganito o ganun. Now, everything lies within the will of God. Dito po tayo magtatapos sa verse 15. Ulitin ko po. Everything lies within the will of God. Ang buhay na nasa kamay ng Diyos at wala po sa iyong kamay. Naalala ko one time, meron pong bata. Gusto po niyang, tumawid po sila ng tatay niya, holdingan sila ng tatay niya. Bata pa po ito. Tapos yung bata, habang tumatawid sila sa pedestrian lane, gusto niyang kumawala sa tatay niya. Sabi niya, let me go. Gusto niyang tumakbo. Pero habang naglalakad sila, gustong bitawan ng bata, sabi ng tatay, anak, kung ikaw ang hawak sa akin, baka madulas ka. Kasi alam niya, the fragile, bata pa, immature. Pero sabi ng tatay na matured na, kung ako ang hawak sa iyong mga kamay, hindi kita bibitawan. Ganon din po ang ating Panginoon Diyos. Kung tayo ang hawak kay Lord, madalas bumibitaw ka nga tama? Type mo sa comment section, tama. Kung tayo po ang hawak sa Panginoon Diyos, madalas kapag na-discourage tayo, kapag nalungkot tayo, aayaw na tayo. No wonder maraming Christians ngayon, sila ang umahawak sa Diyos. Wala naman pong masama na kantayin yung I'm holding on to you. Pero ultimately, dapat ang humahawak sa atin ng ating Panginoon. Kasi kapag sila ang humawak sa'yo, you are secured. Not just physically, not just financially, but you are eternally secured in God. Kaya ang challenge ko po ngayon sa inyo, sa mga pagkakataong ito, busy ka ba pero wala si Lord sa plano mo? Umaasa ka lang ba sa sarili mong kakayaan? O handa mong sabihin, Lord, kung ano ang kalooban mo? Let us pray. Close your eyes, bow your head. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na bago ka magplano, lumuhod ka muna sa Panginoon. Let every plan, every decision, and every dream begin with God's will. While your eyes are closed and your head are bowed down right now as a sign of your surrender and humility towards God. Sabi ng verse 15 kanina, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Kapatid, ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay mangarap para sa kanyang bukas, pero wala si Lord sa kanyang ngayon. What have you been doing in your life lately? Have you surrendered your life to the Lord? Have you been putting off serving the Lord? Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo that we don't know what you will become tomorrow or kung ano mangyayari sa'yo. Life is like a vapor, parang habog, na nandyan ngayon, mamaya wala na. Pero gusto ko sabihin sa'yo na ang pinaka-permanenteng bagay sa mundo
ay ang ating Panginoon Diyos. Ang pinaka-permanenteng bagay sa mundo ay yung ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Kaya, be connected with God. If you come here for the first time and wala kang relationship kay Lord, perhaps meron kang religion, gumagawa ka naman ng mabuti, but your good works and your religion cannot reconcile you with God. The only person that can help you for you to become reconciled with God is Jesus. Jesus is God in the flesh. Siya ay naparito para i-reconnecta. Mag-reconnect ang tao sa Diyos sa pamamagitan niya. And if you want to have a personal relationship with Jesus, sabayan mo ang aking panalangin at ariin mo itong ganap. Itong panalangin na ito ay hindi magliligtas sa iyo, but ito lang ay expression ng iyong faith kay Christ. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I cannot save myself. I admit that I need you. I admit that I cannot go to heaven with my good works. I need you in my life, and starting today, help me to live for you. I put my faith not on my works, not on my religion. I put my faith on the finished work of your Son, Jesus Christ, on the cross for my salvation. Starting today, I am confessing that I'm gonna become your follower. Lord, sasama ako sa local church na ito. Magiging bahagi ako ng life group because I wanna grow, I wanna seek you, I wanna know you more. I'm gonna find a pastor or a life group leader wherein he or she can disciple me para mas lalo kitang makilala at maluwalhati sa aking buhay. Father, I pray for forgiveness, salvation, restoration, and direction for every person na nakakapakinig ngayon. To all na nakikinig ngayon, isuko mo ang buhay mo kay Lord at si Lord ang bahala sa buhay mo. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos at tumanggap sa Panginoon ay mag-type ng all caps na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Are you blessed? I-type mo nga sa comment section, I am blessed. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you again next week sa 4th installment ng ating pong November series entitled Countdown. Pagpalain po kayo ng Panginoon and have a blessed week ahead. God bless.